Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. If we have an exchange of hearts, we feel the pain and the memories start. If we have an exchange of hearts, King of Swords in reverse. Nawala na yung bitterness sa'yo eh. Nawala na yung parang puot, bitterness, yung hindi mo makalimutan na mga nagawa sa'yo. Kung tinraidor ka man, o na-cheat yung person mo, na parang tumatak ba sa isip mo. Na talagang nagkaroon ka ng resentment. Yun. And you could able to move on and ma-enjoy mo na yung buhay. And umpisa ka na. Ma-enjoy mo na yung buhay na maging masiyahin ka na, may active. At hindi ka na yung naging bitter, kakaisip ng mga ginawa sa'yo, ng mga yung tumatak sa isipan mo na hindi magagandang nangyari sa'yo, kung may ginawang masama or evil sa iba, yung mga ganun ba. You could able to move forward, yung matalikuran mo na yung mga yan, yung magpapait mong nakaraan, at yung mga masakit mong pinagdaanan, yan, yung naging emotional ka lang, at yung parang napuno ko lang ng negativity, kakaisip. Instead, ayan, malayuan mo na yan at makapag-focus ka na sa para bang maging maliwanag na yung iyong buhay. Doon ka na nag-focus sa positive at maliwanag, o may sunrise, yun, doon ka na papunta. Yun na yung magiging buhay mo, at maging energetic ka na, maging active. Wala nang mga nagpapabigat sa'yo, wala nang resentment, wala nang nagpapa-hold back sa'yo, wala nang nagpapadusa sa'yo. Kasi pag mga ganito, parang nadurusa ka din eh. No? Pag may mga resentment ka o may galit ka, yan. So, yan. So, ano yung energy mo pa ngayon? King of Earth, you are stable, practical, grounded, connected sa Earth kasi King of Earth. Hardworking, passionate ka sa work mo kasi may red dito. And may focus ka sa work mo. And you're intelligent kasi King of Earth na parang King of Pentacles din. A good provider. You're a good provider kasi masipag ka magtrabaho. And ano pa ang energy mo yun? White Dragon. Full of courage yung makikita sa mga mata mo. So, ibig sabihin, you're courageous talaga. And pure yung aura mo, clear, and napaka-strong ng crown chakra mo. And your mind is very sharp and clear. Kasi may sword dito. You're both feminine, masculine. Meron kang feminine, masculine sa'yo. And you're powerful. Yan ang simbolo ng dragon eh. And full of strength. Yan. And anong darating sa'yo? Offer. A huge offer. Oh, malaking offer to. From this person na
Parang inaantay mo siya o siya itong nag-aantay kung kailan magkaroon ng growth sa inyo, kung kailan yung tamang panahon na ibigay niya sa iyo to na talagang ma-receive mo, na hindi mo i-reject. Ganun. Hindi na siya yung parang o kaya ay may pag-aantay. Nag-antay pa kayo kung kailan magkaroon ng growth, kung kailan magkaroon ng another chance inyo nila, kung kailan yung tamang panahon para sa inyong dalawa na you will start a relationship. Yan. Or you will start again kung dating person mo. Pero kung new ay yung mag-start kayo ng relationship o kung kailan magkaroon ng growth sa inyo, pwede din ganun. 7 of Swords in reverse. Hindi na to umiiwas, hindi na to tumatakas-takas, hindi niya na iniiwasan pa o tinatakasan yung mag-offer nito, a huge offer sa'yo. Yan ang offer niya sa'yo. Ano yung offer niya sa'yo? Let's see. Ano yung Ace of Pentacles na offer sa'yo? Yung 7 of Pentacles na yan. A relationship. Yung mag-start yun ng relationship. Kasi gentleman, may offer siya, cup of love, para mag-umpisa kayo ng relationship, no? And book. And yung magsama na kayo. 10 of Diamonds. So, yung kompletong buhay, parang 10 of Pentacles din to, na bubuo na kayo ng pamilya. Yun pati yung offer niya sa'yo. Pwede proposal agad to. Kasi yun ang gusto niya eh. Yun ang offer niya sa'yo. Bubuo na kayo ng pamilya. Magsama na kayo. Magkaanak. Yung masaganang buhay ninyo. Yun. Masaganang buhay. Wealthy life. Kasi 10 of Diamonds. So, parang 10 of Pentacles to. Prosperous na buhay. Kompletong buhay. Ano pa? Ano pa sa'yo? Ano hinanap mo? Lahat na. Nandyan sa offer niya. Ano maging buhay mo? Kasama yan sa 7 of Pentacles na may offer sa huge offer. Ring. Palagi kayong bigyan ng ring. Or palagi mong suot-suot yung ring na ibigay niya sa'yo. O yung ring pag ikasal kayo na isusuot sa'yo. Ganon. Pag ikasal kayo. Or yung pag nag-propose sa'yo na may ring siya ibibigay. Ayan. Parang isuot mo ng ring na yan. O palagi kang bigyan niya ng sing-sing. Palagi kanyang bilhan ng sing-sing. No? Ayan. Or ano pa. O magkaroon ka ng maraming sing-sing. Galing sa kanya. Baka mahilig siya bigay ng sing-sing. O mahilig siya bumili ng sing-sing. Bigay niya sa'yo. Gano'n. Ano pa. Maging buhay mo kasama yung 7 of Pentacles na yan. O kaya, ano kayang klase ng buhay ang maging buhay mo kasama sa 7 of Pentacles? Parang may paglilipat. Lilipat kayo sa parang tago na lugar or else tago tong paglipat ninyo. Parang pa-hide kasi itong moon na to eh. Hide or hidden, no? O you will live in a hidden place na siguro sa mga shinda, mga ganyan. Or else, malawak na lugar to. That's why. Or may bakod paikot. Kaya parang hidden sa maraming tao. Hindi kayo manmana ng iba, hindi nila masilip kung ano ginagawa ninyo. So, ganun. So, ano pa ang gustong sabihin sa iyo ng 7 of Pentacles na to? Ay, naging brave and courageous na siya kasi red and blue, no? Na subukan, umpisahan, i-try na gawin, no? Very interested siya na gawin na, subukan na execute na, gawin na. Sampulan na umpisahan ng gawin, no? Yung mga nabasa niya, yung nalaman niya, yung naisip niya idea,
na gagawin towards you. Like, yung go for the cup of love. Ano ba itong mga naisip niyang gawin? O yung mga napag-aralan niyang gawin, o basta nagkaroon siya ng idea. Yung magdesisyon na. Yung magdesisyon na. Yung magkaroon na siya ng fixed decision na hindi na siya nagja-juggling. Na hindi na siya yung para atras-abante. So, ano pa yung Page of Swords dito? Ace of Wands. Upright ba to Ace of Wands? In reverse. Hindi siya more on isip ng isip ba, no? More on nagja-juggling, yung ganon pa rin na nag-iisip na walang action, you know? Yung isip niya lang pinapagaanan niya ba? So, hindi na siya ganon. Instead, yung mag-decide na siya. So, ano pa yung Page of Swords dito? Upright ba yung King of Pentacles? Yeah. Yung maging a good provider sa'yo. Yung asawahin ka. Yung more clarification, the King of Pentacles. Yung mag-take na talaga siya ng action, guys, no? Yung mag-take na siya ng action. Yung hindi na siya napapajuggling pati dito ng mga parang nagmamanifest. O yung meron sila or wish nila gamit yung thoughts nila. Dito, nakuha ko lang din may na-sense na ako na hindi na siya nakukontrol, hindi na siya napapajuggling, no? Hindi na siya napipigilan, hindi na siya naharangan ng mga yung wishes gamit ng isip ng ibang tao. Meron kasing mga tao na nag-wish, nang-i-wish gamit yung isip nila. Yan. Ayan. So, hindi na siya maapektuhan yan o mapigilan. Hindi na siya ma-atake niyan. Sa ganun, hindi na siya mag-juggling. Hindi na siya nagja-juggling na ayun, at interested na siya, courageous and brave na umpisa na. Yung mga plans niya, yung mga naisip niya idea, yung mga pinag-aralan niya kung anong gagawin niya towards you, which is ang mag-take na ng action. Ayun, no? Na mag-start na ng mag-take ng a positive step, a positive action, na mag-ano na siya, mag-umpisa na siyang mag-take ng action sa'yo o gumawa na ng move towards you para makasama ka na niya. Kunwari, siya ito, ikaw to, o siya to, ikaw to, yan. Kasi may aso at tao. Ano ba yan siya? Clarify ko nga. Siya ba tong lalaki dito? Hindi. Siya tong aso. Siya yung aso. Ikaw yung lalaki na yan. Kunwari, ganun. siya yung aso. Ikaw yung tao. Yan, ganun, no? Pero hindi siya aso, ha? Tao yan siya. Na maging loyal siya sa'yo and protective pa sa'yo. At this person will stay by your side. Yan. Hindi kanya iwanan, hindi kanya pabayaan. Yan. Ano pa? O, diba? Naging asip patuloy siya. So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Seven of Pentacles na yan. Finding out the truth crushed me. Meron siya nalaman na nadurog siya. So, ano pa ang gusto sabihin sa Seven of Pentacles?
I am afraid to contact you. Nung nag-juggling yan, natakot daw siya na kontakin ka. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng Seven of Pentacles? You and I were too young. Kaya nag-juggling ito kasi bata pa daw kayo. So ano pa? O baka siya yung bata pa na hindi pa pwedeng magminyo, gano'n, asawa. At that time, ka nag-juggling, no? And ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng Seven of Pentacles na yan? I knew exactly what I was doing. Mausing card. Ito talaga. Finding out the truth crushed me. Ayan. So, ano pa ang nais sabihin sa'yo ni Seven of Pentacles na yan? Dalawa. Actually, parang palang ba ito? Upright ba ito yung Two of Cups? Upright yun siya. Gusto niya ma-unite kayo. Mag-reconcile siya sa'yo para ma-unite na kayo. Para mabuo na kayo, maging isa na kayo. Para maging partner ka na niya. Para maging lover ka na niya. Para makarelasyon ka na niya. Para mabuo na kayo ng pamilya. Kasi meron pating 10 of Diamonds dyan. So ano pa ang darating sa'yo? Maliban dyan sa tao yan. Ten of Wands. Person yan. It's a person na for clarification with the Ten of Wands here. High Priestess. More clarification on the Ten of Wands here. Strong. Person na strong, na minamanifest ka niya, na puno naman siya ng baggage. Kaya hindi siya masaya sa buhay niya. In a public eye, or matagumpay lang talaga siya. Nasa spotlight yan siya. Pero puno siya ng baggage, guys. Yan ang darating sa'yo. Purso ka niyan. Ano pa ang darating sa'yo? Queen of Wands and a Verse. Itong person na may insecurity. And dahil sa insecurity niya, kaya nag-hold back siya. Parang nag-hesitate na mag-take na action. And the Hierophant. Someone na parang yung ano ba, intense yung faith niya, o parang matindi yung ano niya, yung pananampalataya nito sa Diyos niya, or sumusunod sa mga rules. Sumusunod talaga siya sa mga rules ng simbahan nila, or rules ng magulang niya, o rules sa gobyerno, mga ganun ba. Parang ano siya, masyadong naniniwala sa mga like manipulation, kahit manipulation lang ng iba, kagaya ng mga religion. Iba-iba naman yung religion eh. At yung iba dyan, hindi naman totoong religion yan. Gawa-gawa lang din ng mga tao yan. Beliefs. It's their beliefs, di ba? Oh, yung ibang religion kasi, di ba? Nung unang panahon, meron yung mga anito nga sinasamba nila eh. Mga, ano ba yun nito? Mga elemento. O kaya, iba nga, demonyo sinasamba nila. Oh. Katulad dun sa India, parang mga demonyo yung kanilang Diyos. Parang may mapangil. Yung kanilang God. May mapangil, tapos nakalabas yung dila, no? Parang demonyo.
Hierophant. Kasi yun ang kanilang paniniwala, yung paniniwala ng ninuno nila na sinunod na nila. O yung mga tradition, paniniwalain ito sa mga tradition, sa mga beliefs. Yan. O kaya may pagkakaiba sa inyo, culture or race or beliefs or paano kayo na-raise, o paano kayo pinalaki, mga ganun ba. Yan. Yan din. So, ito na lamang for collective reading.